Hi everyone, welcome back to my channel, GTR Math Tutorial, and Facebook, RJ Enseñado. So for today's video ay magdi-discuss tayo ng 10 items na reviewer para sa Civil Service Exam tungkol lahat sa number analogy. Okay? So meron tayong 10 items. Bawat slide, i-post nyo po muna at try sagutan bago panoodin ang aking solution. Tapos, i-comment nyo po ang inyong score. Okay? So tapos kung naghahanap nga pala kayo ng Civil Service Exam Reviewer at nasa YouTube kayo nanonood, click nyo lang po yung product. Makikita nyo dyan sa bottom left corner, makikita nyo dyan yung product. Click nyo lang po yung mga product na yan, ma-order nyo po yan sa Shopee. Okay, so let's start. Number 1, 36 is to 72 as 97 is to blank. So tandaan, pag sinabi nating number analogy, hindi yan, magkaiba yan sa ratio and proportion. Minsan, yung number analogy, nagiging ratio and proportion, pero hindi automatic na ratio and proportion ang gagamitin natin. Okay? So, ibig sabihin yan, hahanap tayo ng pattern dito sa una, 36 is to 72. Tapos, i-apply natin sa pangalawa, 97 is to blank. Okay? So, analyze muna natin mabuti itong isa. 36 daw, naging 72. Tapos, i-apply natin dito sa kabila, 97 is to blank. Okay? So, anong pwedeng maging pattern natin from 36 naging 72? So, dalawa yung pwedeng mangyari dito. 36 naging 72, pwedeng times 2, pwede ring plus 36. Okay? So, ayan yung mga possible. 36 para maging 72 times 2. So, i-apply muna natin yung times 2. Kapag nasa choices na agad yung times 2, wag na natin i-apply itong pangalawa. Okay? So, try natin kung 97 times 2, ano ang magiging sagot kung nasa choices ba? 2 times 7, we have 14. 2 times 9 is 18 plus 1. So, we have 19. So, 194 nasa choices. So, therefore, ang tamang sagot ay letter E, 194. Siguro kapag itong 36 ang ginamit natin, 36 plus 36, malamang wala sa choices. So, i-try natin. 97 plus 36. 7 plus 6, 13, carry 1. 1 plus 9 plus 3, so we have 133. Wala sa choices yung 133. Kaya ito ang tamang pattern natin, times 2. Okay? So next, number 2. So number 2, 5 is to 125 as 2 is to blank. So unahin natin yung pattern ng 5 naging 125. I-apply natin dito sa kabila, 2 is to blank. So paano ba magiging 5, 125? Pwedeng nag-plus ng 120. 5 plus 120 equals 125. Pag in-apply natin dito yung plus 120, 122. Wala yung 122 sa choices. So, ibig sabihin, mali ang pattern na plus 120. So, mali ang pattern na yan. So, try pa tayo ng iba. 5 naging 125, saan natin minultiply? Or i-divide natin. 125 divided by 5. That is equal to 25. 5 times 25, that is 125. So pag in-apply natin dito, 2 times 25, ang sagot ay 50. Wala pa rin sa choices yung 50. So ibig sabihin, hanap pa ulit tayo ng pattern, mali pa rin itong 20 times 25. So mapapansin natin, itong 5, para maging 125 siya, pwede rin natin gawing 5 times 5 times 5 or 5 cube. 5 cube, 5 times 5 is 25, times another 5 is 125. So try natin kapag makakuha tayo ng pattern dito, itong number natin na 2, erase lang natin sa third power. Okay, so apply natin 2 times 2 times 2 equals 8. Nasa choices yung 8, so therefore, letter B na yung tamang sagot dito, 8. Okay, so next, number 3. So number 3, 104 is to 26 as blank is to 416. So nabaligtad yung nasa harapan naman yung nawawala. So 104 is to 26 as blank is to 416. So ano bang pwedeng maging pattern natin dito? 104 naging 26, parang eksakto ito sa division. 104 divided by 4 ata ito. So try nga natin. 104 divided by 4. So parang eksakto to. 10 divided by 4 is 2. 2 times 4, we have 8. Subtract, we have 2. Bring down 4. 24 divided by 4 is 6. Eksakto nga. 6 times 4 is 24. So kapag dinivide natin sa 4 yung 104, eksakto siyang 26. So itry natin itong number dito, dapat i-divide natin sa 4. Ang lalabas dapat 416. So, ang nawawala yung number dito, n. So, ibig sabihin,
n divided by 4, magiging 416. So, pabaliktad ng gagawin natin. Para maging 416 yung dinivide sa 4, imumultiply natin ito. Tingnan natin kung nasa choices. 416 times 4. Kasi yung n yung hinahanap natin dito. Para maging 416, i-divide. So, kabaliktaran, multiply. So, 4 times 6, we have 24. 4 times 1 is 4 plus 2. We have 6. 4 times 4 is 16. Okay, nasa choices, letter B. So, sakto na agad. Pag nakuha nyo na agad dun sa pattern, wag na kayong maghanap ng iba pang pattern pag nasa choices na agad. Okay? So next, number 4. 10,212 is to 40,848 as 88 is to blank. So pag ganito parang madaling makita yung pattern na to. Hindi nag-add to kasi kitang-kita 10,000, naging 40,000. So malamang times 4 yon. So i-verify na lang natin. So 10,212 is to 40,848 as 88 is to blank. So parang ano to, i-verify lang natin. 10,000 naging 40,000, so malamang times 4 yan. Tingnan natin kung applicable yung times 4 dito. So verify nga natin kung times 4, 10,212 pag nag-times tayo ng 4, 4 times 2, 8, 4 times 1, 4, 4 times 2, 8, 4 times 10. So eksakto, 40,848 times 4 nga. So tingnan na lang natin kung ang 88 times 4 ay nasa choices. 4 times 8, we have 32. 4 times 8, another 32, plus 3, we have 35. So 352 nasa choices, letter E. So therefore, letter E na yung sagot dito. Okay, so 352. 88 is to 352. Okay, so next, number 5. 3 is to 1 over 9 as 2 is to blank. So anong ginawa natin sa 3 para naging 1 over 9? I-apply natin dito 2 is to blank. Okay, so 3, tingnan natin yung 3 naging 9, pero naging denominator, no? So ang malinaw na pattern dito, etong 3, i-multiply natin sa sarili, 3 times 3, in-square natin, tapos nilagay natin sa denominator. Or in short, in-apply natin 3 to the negative exponent. Kasi kapag naglagay tayo ng negative exponent, x to the negative n, magiging siyang 1 over x to the positive na. Okay? Kasi yung 3 napapunta sa denominator eh. Tapos alam naman natin 3 times 3 equals sa 9. So malamang ito yung pattern 3 to the negative 2. So ngayon i-apply natin dito. Itong 2, erase natin sa negative 2. Raise natin sa negative 2, magiging ganito yan. 1 over 2, kinapi lang yung base na 2. Itong negative 2 magiging positive na. So therefore, we have 1 over 2 square. So 2 times 2, we have 4. Nasa choices, letter D. So therefore, ang tamang sagot na dito ay 1/4 dahil lumabas na agad sa choices. Okay, so next, number 6. Parang kagaya ito nung kanina. So compare natin, 6, 10,212 is to 40,848 as blank is to 88. So ang kabaligtaran nito, sa number 4 kanina, yung 88 nandito sa unahan. So ito nung 6 naman, nandito yung 88 sa pangalawa, nawawala yung space dito. Okay? So alam naman natin yung pattern na yan na itong 10,212 is to 40,848. Ang ginawa dyan, nag-times 4 lang tayo. So i-apply ulit natin dito kaso ang kaibahan nito nandito yung blank tapos is to 88. So i-try natin kapag nag-multiply tayo ng 4 kung nasa choices. So, blank space times 4 equals 88. Lagyan natin ng n. N times 4 equals 88. So, kabaligtaran, para makuha natin yung number dito na i-multiply natin sa 4, makukuha natin yung 88. Ibig sabihin, babaligtarin natin. Imbis na times 4, gagawin natin 88 divided by 4. Okay? Kasi nauna yung nawawala, tas yung 88. So 88 divided by 4, 8 times 4 is divided by 4 is 2. And then 8 divided by 4, so 2 pa rin. 22 times 4, eksakto ng 88. Therefore, yung nawawalang number dito, 22, kapag minultiply natin ang 22 sa 4, equals sa 88. At ang 22 ay nasa choices. Kaya letter A ang tamang sagot. Okay, so next, number 7. 100 is to 10 as blank is to 5. So ano yung pwedeng pattern dito? 100 is to 10 as blank
is to 5. So yung 100, paano siya magagawang 10? Anong ginawa natin sa 100 para naging 10? Pwede nag-minus 90, no? Pag nag-minus ng 90, 100 minus 90 equals 10. Pag nag-minus tayo ng 90 para maging 5, balik na rin natin, 5 plus 90, 95 dapat. 95 minus 90 is 5. Wala sa choices yung 95. So, ibig sabihin, mali itong pattern na minus 90. Okay? So, mali yung pattern na minus 90, wala sa choices. Another 100 naging 10, pwedeng divided by 10. 100 divided by 10 is 10. Try natin dito, kapag nag-divide tayo ng 10, magigi daw 5. E di balik na rin natin, 5 times 10, that is 50. 50 divided by 10 is 5. Pero walang 50 sa choices. So, ibig sabihin, mali pa rin ang pattern na divided by 10. So, ang pwede na lang dito siguro, yung 100, perfect square yan. Gawin nating square root of 100. Square root of 100 equal siya sa 10. So, ngayon, kunin natin yung number dito na pag in-square root natin, magiging equal sa 5. Para maging equal sa 5, syempre, dapat ay 5 squared. Ano ang 5 squared? Ang 5 squared ay 25. Square root of 25 is equal to 5. So, ang tamang sagot ay 25 at nasa choices ang 25, letter C. So, square root natin itong first number para makuha yung second number na 10 at 5 in square root parehas. Okay? So, letter C. Number 8, 1/2 is to 3/4 as blank is to 333. So, fraction, medyo nakakalito ang pattern nito. 1/2 is to 3/4 and then blank is to 333. So, fraction tapos yung isa dito hindi naman na whole number lang. So, tingin tayo sa choices, 33, 3, 222, 111, 99. Kung mapapansin natin dito, itong 1/2 naging 3/4, pwede tayong nag-add lang dito. Nag-add tayo dito ng, ang inad natin dito, 1/4 para makuha yung 3/4. Kasi itong 1/2, itong 1/2 equal yan sa 2/4. Tapos para maging 3/4 yung 1/2, nag-add tayo ng 1/4. So pag nag-add ng 1/4, 1/2 equal yan dito sa 2/4. 1/2 plus 1/4 equal sa 3/4. So nag-add tayo ng 1/4 plus 1/4. Okay? So try natin kapag nag-add ng 1/4 magiging 333. Parang hindi eksakto sa 333, no? Yung kapag plus lang ng 1/4. So ibig sabihin hindi lang basta plus 1/4 yung i-add dito. Ang i-add dapat ay yung kukunin natin yung first number tapos kalahati niya. Hahatiin natin itong first number. So ang kalahati ng 2/4 or kalahati na itong 1/2, ang kalahati niyan ay 1/4. So yun pala yung pattern. I-add natin yung kalahati nitong unang number. Kasi kapag basta plus 1/4, hindi magiging 333 ito. Kasi kung plus 1/4 lang, dapat ito ay 322 or 332 and 3/4 dapat ito kung mag-add lang tayo ng 1/4. Eh wala namang 332 and 3/4 sa choices natin, puro whole number. So ibig sabihin ang pattern hindi lang basta plus 1/4. Kung hindi, yung i-add natin kalahati nito. Kasi 2/4, ang kalahati ng 2/4 ay 1/4. Okay? So ibig sabihin, maggawa tayo ng expression dito. Yung n natin dito, yung n, mag-a-add daw tayo ng kalahati nitong n. Kalahati ng n edi 1/2, 1/2 n. Magiging equal sa 333. So yun, so nakagawa pa tayo ng equation. Tapos n plus kalahati niya, so ito 1n yan plus kalahati niya. So pag inad natin yan, magiging 1 plus 1/2 magiging 3/2 n times n equals 333. Tapos para ma-solve natin itong n, i-multiply natin both sides sa kabaligtaran ng 3/2. Kabaligtaran ng 3/2 edi 2/3. So multiply natin sa 2/3 para ma-cancel yung 3, ma-cancel yung 2, n na lang ang matitira. Ayun, nakita ko na sa choices. Pag dinivide natin ito, unahin nating divide bago yung multiply. Divide sa 3. So pag dinivide sa 3, this is 111. 111 tsaka natin i-multiply sa 2. 111 times 2, we have 222. Okay, eksakto. 222 ay nasa choices. Okay? So ayun, malinaw yung pattern natin. 222, i-add natin yung kalahati. Kalahati ng 222 is 111.
Kalahati niya, equal na siya dito sa 333. Okay? So next number, number 9. 0.125 is to 0.25 as 0.2 is to blank. Okay, so 0.125 is to 0.25 as 0.2 is to blank. So ano bang ginawa dito sa 0.125 para naging 0.25? Parang medyo nakakalito, no? Kasi itong una 3 digits, 0.125. Yung pangalawa, 2 digits lang. Para hindi malito, gawin nating 3 digits. Tandaan sa decimal yung 0. 0.25 at 0.250 parehas lang yan. Pwedeng magdagdag ng kahit gaano karaming zero sa right kapag may decimal point. Okay? So ayan, mas madali nang makita yung pattern kasi 0.125 para naging 0.250, times 2 lang. So ignore natin yung decimal, di ba 125, naging 250. So malinaw kalahati. Ang 125 naging 250 times 2. So therefore, itry natin dito kung mag-eksakto rin, yung 0.2, i-multiply natin sa 2, doblehin natin yung 0.2, magiging 0.4. 0.4 nasa choices, letter C. Okay? Last number, number 10. 1.21 is to 1.1. 1.1 as blank is to 1.5. Okay, so 1.21 is to 1.1 as blank is to 1.5. Okay, so pwede nating lagyan ng isa pang decimal, lagyan ng 0. Ayan, para malinaw. 1.21 is to 1.10. Pwedeng nag-subtract tayo dito, no? 121, naging 110. So, pwedeng mag-subtract ng 0.11? Pwedeng mag-subtract ng 0.11. So, tingnan nga natin kung mag-subtract tayo ng 0.11. Kung nandito, parang wala. Kasi 1.5 kabaligtaran ng minus ay add. 1.5 plus 0.11, ang sagot ay 1.61. Wala sa choices yung 1.61. So, ibig sabihin, mali itong pattern na subtraction. So, malamang ang pattern dito ay division. Division or square root, itry natin. Pwede bang divisible ba ito? 1.21 naging 1.10. Pwede yan, divisible yan. Divided by 11. Pwede divided by 11. 1.21 divided by 11, itapat lang dito. 12 divided by 11. Oh, so pag dinivide pala sa 11, hindi no? Hindi 1.10 ang kakalabasan kapag dinivide. So malamang ito ay square root. Kung mapapansin nyo, perfect square ito. Kung kabisado nyo yung mga perfect square, ang 11 square equals 121. So parang may, di ba, 11 square equals 121. Pag ginawa nating decimal yan, 1.1 square equal yan sa 1.21. So tapos, kabaligtaran. Kabaligtaran kasi nandito yung 1.10 eh. 1.10 or 1.1. Di ba? 1.1 nandito tapos naging 1.21. So kabaligtaran, square root pala yung gagawin natin. Ang square root ng 1.21 ay equal sa 1.11 or 1.1. Sorry, 1.1. So ngayon dito, kunin natin yung square root nito, square root of n equals 1.5. So kabaligtaran, unahin natin square root. Para makuha natin yung square root, ang gagawin natin, i-square natin yung 1.5. Okay, so i-try natin kapag in-square natin itong, pag in-square natin itong 1.5, multiply natin sa sarili niya, 1.5 square, equal siya sa, manual lang natin, 5 times 5, 25. 5 times 1 is 5 plus 2, we have 7. 1 times 15, we have 15. Add, bring down 5. 7 plus 5 is 12, carry 1. 1 plus 1 is 2. 2 decimal places, so therefore 2.25. Okay, nasa choices ang 2.25. So square root of 2.25 ay equal sa 1.5. So therefore, ang tamang sagot ay 2.25, which is letter C. Okay, that's all. So thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video natin ngayon na number analogy. Kung mayroon kayong math question or sa analytical ability na question para sa civil service exam, i-comment nyo lang dito or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. So good luck po sa lahat na nagre-review. Kita-kita tayo sa mga next pang reviewer para sa civil service exam.
Bye-bye and God bless.